Si Lebron kapag natapos ang kanyang basketball career, meron siyang mahigit $530 million sa kanyang NBA contract. Gross pay pa yon, hindi kasama dyan yung actual na nakuha niya after ng deduction. Sa ngayon, nasa mahigit $1 billion ang net worth ni Lebron. Meron pa siyang kinikita sa mga endorsement deal na mahigit $100 million. Meron din siyang mga foundation na base sa tax rule nila nakakabawas yun sa tax na binibigay talaga ni Lebron dahil minsan doon nilalagay yung ibang pera. Kaya mapapansin nyo, ang daming mga foundation ng mga NBA players. So dito naman titingnan natin kung saan nga ba nanggaling yung $1 billion ni Lebron bukod dun sa kanyang NBA contract. So ito yung mga official business venture ni Lebron James. Unahin natin yung isa sa pinakamatagal na company ni Lebron, yung Blaze Pizza. Originally, nag-invest talaga si Lebron doon kasama yung business partner niya ng $1 million noong 2012. Nasa Miami Heat pa siya nito. Kaya din siya naging part owner talaga ng company. Dahil iconic name siya at isa sa biggest athlete sa buong mundo, nung pinromote na yon, lalong lumaki ang pizza chain na meron ng mahigit 430 branches sa US at ng 2019 ang value ng company mahigit $400 million na or higit pa sa ngayon dahil meron na rin silang location or branches sa ibang bansa. Meron si Lebron na share equity doon na nasa $35 to $40 million na ngayon or higit pa. Nag-invest lang siya doon ng $1 million noong 2012. Ang ladder naman, ito yung mismong si Lebron ang nagtayo kasama yung kanyang trainer dati ng mga 2018. Kasama din niya, ito pahirapan to, si Arnold Schwarzenegger, basta si Terminator. Ang product nila ay food supplement na aim noon ay para labanan yung cramps. Nagkaroon kasi ng idea si Lebron na magtayo ng ganong company dahil nung Game 1 ng 2014 NBA Finals, nagkaroon nga siya ng cramps noon at binuhat pa. Ang idea ng company ni Lebron na nakipag-partner siya sa ibang online workout platform. Tumaas ang value ng ladder noong 2020 dahil sa pandemic since bawal ngang pumunta sa mga gym. At noong December 2020 din, binili ng OpenFit, isang tech company, ang ladder. May-ari sila ng apps para sa private training and exercise na merong subscription. Noong mga time na yon ay nasa 4 million na ang sales ng company ni Lebron. Naging minority shares owner pa rin si Lebron at si Arnold Schwarzenegger, basta si Terminator, para naman sa marketing purposes na ang target nila mailagay naman sa stock market listing. So ito, sigurado mapapansin nyo ngayon na common na sa mga athlete yung merong podcast, lalo na sa NBA. Ang dami ngayong mga players, current at former players ang nagpa-podcast na. Binibili kasi ng mga networks yung rights doon. Ang natatandaan ko dati yung kina Brandon Schaub at kay Brian Callen. Binili yun ng Fox Sports ang rights. So si Lebron, marami talagang galit sa kanya sa media dahil vocal siya sa politika outside ng basketball. Meron pa dating isang news reporter or newscaster ang binanatan si Lebron sa live TV at sinabihan siyang shut up and dribble. Ang ginawa ni Lebron, nagtayo siya ng sarili niyang media company. Ito yung Uninterrupted. So nakita ko dito mga 2014 pa, tinayo yun ni Lebron. Nagkaroon pa ng pagkakataon na nag-file siya ng reklamo sa University of Alabama dahil kinopya yung isa sa mga series niya, yung The Shop. Gumawa kasi ang university ng kaparehong version, Shop Talk. Pero naman ito mga football player. Dahil sabi ko nga, i-hate nyo man siya or hindi, sikat pa rin si Lebron sa buong mundo at yung media company niya merong mga apparel na binebenta plus binili din ng Warner Bros at Turner Broadcasting ang rights nun. So naka-trademark kay Lebron yung Uninterrupted. May halagang $15 million nung binili yun or nakipag-partner sa kanila ang Warner Bros. Meron pang collaboration sa Nike na naglabas dati ng Lebron 20 Uninterrupted. So si Lebron tinatawag na King James pero technically siya rin ang hari ng mga podcast ng mga NBA players dahil nga kapag nakakuha sila ng deal sa malalaking network, malaking pera din yun. Yung may mga podcast dati, mga NBA analyst, dito si Lebron naggawa siya ng podcast pero kwentuhan tungkol sa nangyayari around the league. Dito naman naglabasan din yung mga podcast ng mga NBA players at sinasabi nila yung iba-ibang kwentong nangyari sa kanila dati. Pwede pang mag-cause yun ng issue sa isang NBA player. Pero si Lebron na masasabi mong nag-trend nun sa mga NBA players din.
Yung uninterrupted media company ni Lebron, hindi lang talaga basketball yon. Meron din sa football at minsan entertainment din. Kung merong media company si Lebron, meron din siyang entertainment at production. Ito talaga yung tinuturong dahilan kung bakit naging billion-dollar status itong si Lebron. Ito yung Spring Hill Entertainment. Hango to sa apartment complex kung saan lumaki si Lebron. Ito din yung nag-produce ng Hustle, Shooting Stars, Space Jam, New Legacy, House Party, marami pang pelikula, kasama din ang maraming TV show since 2019 or 2020. Ang business partner ni Lebron dito si Maverick Carter. Alam ko kababata niya to. Nung tinayo nila ang company na Spring Hill, dalawa agad ang nakuha nilang script para sa production. Galing yon sa ABC Signature under Disney. Ito rin yung nagpo-produce ng show ni Lebron sa Uninterrupted na tinatawag nilang The Shop. Kaya kasama niya minsan sa show yung mga biggest star sa music at sa Hollywood. Kaya nung ini-estimate na ng Forbes magazine yung net worth ni Lebron, dito siya pumasok sa billion-dollar status dahil meron tong value na $750 million at lumalaki pa yon. Marami din kasing affiliated company kay Lebron, kasama dito yung endorsement deal niya na nilalagay din niya sa kanyang mga production at yung lifetime deal niya sa Nike noong 2021. Estimated yon na makukuha niya na $30 million at tumataas pa. Yung maingay naman ngayon yung Fenway Sports Group. Technically, hindi pagmamayari ni Lebron yun. Isa siya sa mga investor. Kaya din siya nakakuha ng share ng Boston Red Sox. Ang nilagay na report doon, 10% ang binili ni na Lebron. May iba pa kasi siyang partner doon. May details din na hindi nakadisclose doon. Pero isa sila sa tinitingnan ngayon na bibili ng franchise sa NBA. Kapag natuloy pa yung expansion team ng NBA sa Las Vegas, yung Fenway Group ang isa sa mga tinitingnan na magiging owner ng team na yon. Kung saan part din si Lebron at posibleng siya din na maging part owner ng isang NBA franchise. Pwedeng mas lumaki ang net worth ni Lebron kapag natuloy yun sa Las Vegas at sinabi rin naman niya na open talaga siya dun. Ang common pa rin ngayon yung mga athlete nagkakaroon ng brand ng alak. Si Lebron meron na din siyang early investment sa Lobo 1707 na may brand siya ng tequila. Nung malagpasan niya pa si Karim sa all-time scoring list, naglabas siya ng special edition na base sa market mas mura yon kumpara sa ibang tequila ng iba mga athlete, lalo na kay Michael Jordan. Na based din sa mga fans, ginawa ni Lebron na mag-invest sa isang tequila company para tapatan yung kay Michael Jordan, yung kanyang Cincoro Tequila. Si Lebron nakumbinsi pa niya si Anthony Davis, Fred VanVleet at Draymond Green na mag-invest sa company. Mostly din ang company at investment ni Lebron lumaki since dumating siya ng Los Angeles. So meron pa akong hindi mga sinama dyan.